Sabi mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pangalawang araw ng kampanya kahapon sa senatorial elections, papayag ba niya tayo na bumalik sa panahon ng lagim? Yan po sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa Iloilo City. Papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim? O itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino? Sa darating na Mayo, piliin natin ang magdadala sa atin ng mas magandang bukas. Piliin natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na muling inakyos ni Digong na bangag. Doon sa kanilang kick-off rally, mga kababayan na ginawa lang sa Club Filipino kasi konti lang yung nakumbinsing mag-attend. Ilang bus lang mga kababayan yung nahakot. Kaya Club Filipino yung pinili nila. Hindi, mas marami pa po yung team kakamping na ginawa sa Cavite City. Yung team ni Leni Robredo. Ayan po, napakarami. Yan yung kick-off rally ng mga kakamping. Marami yung nag-attend. Pakinggan ninyo si Leni Robredo. Hindi naman natapos ang laban noong 2022. Di ba? Napakarami. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto. Tumitindig para sa interes ng mga Pilipino. Talakpakan po. Napakarami. Na alam nating tunay na tumitindig. Di ba? Ikumpara natin mga kababayan sa dumalo kahapon doon sa Club Filipino ng Team Lagim, Team China. Kaya ang pipiliin natin mga kababayan, Team Philippines, Team Liwanag, o Team Lagim, Team China. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Papayag ba niya tayong bumalik sa panahon ng lagim o itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino? Kulay pula po yung Iloilo City, napakaraming tao. Ito po ang Team Liwanag, Team Kapayapaan, Team Magandang Kinabukasan. Ayan po. Nagbalik loob na talaga si Amy Marcos. Sa pangalawang sorte sa Iloilo City na, mula sa Ilocos Norte to Iloilo, sumama na sa alyansa ng bagong Pilipinas. Si Amy Marcos, na-realize niya na pag mamangka siya sa dalawang ilog mga kababayan, malamang siya ay malunod. Unang-una, sinusuka na siya ng mga Duterte. So as Marcos, alangan naman itaboy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi nga, blood is thicker than water. Yan ang totoong kaulugan ng family. Diba? Kaya ako kinoconsider ko uli mga kababayan, basta't tumino na si Amy Marcos, iboboto kong muli para senador si Amy Marcos. Yan pag tuloy-tuloy ang kanyang pagsama, hindi siya hihiwalay at never siyang magpakita doon sa PDP laban. Tama pa? Ngayon, ito yung Team Lagim. Yan lang naman po ang mga nauto ng Team Lagim. Kawawa naman po yung sumama sa Team Lagim, hindi makapasok sa Club Filipino. Napakasikip na video. Purposely ginawa nila yon para magsiksikan, magmukhang marami sila. Sino ba naman ang sasamang marami sa Team Lagim? Siyempre sa Team Liwanag tayo. Team Kinabukasan, Team Mapayapa, Team Maunlad,
na bagong Pilipinas. Sasama ka sa Team Lagim, Team Kadiliman? Ayan po sila. May nahakot din. Nasa labas lang sila. Ayan po ang Team Lagim, Team Kadiliman. Nasa labas lang. Kawawa. Kasi yung binyo, napakaliit. O ito mga kampo ni Kibuloy. Inagod yung dati na nagrarally sa Maisog. So makikita ninyo, kahit sa presentation lang po, sa flow ng programa, sa pagka-organize po ng rally, mas organize po at napakaganda ng Team Liwanag, Team Philippines, Team Liwanag, kaysa sa Team Lagim, Team China. So, kung doon po, mga kababayan, sa simpleng pag-organize ng rally, mahina yung Team Lagim, nagtaka pa kayo kung bakit yung Pilipinas hindi naayos. Rally nga, hindi naayos. Political rally nga po nila, hindi maayos. Sinong maniniwala pa dito sa Team Lagim? Ito yung head, pinuno ng Team Lagim. Sabi niya doon sa harap ng mga kampo ng Team Lagim. Ito, sabi dito sa report ng Inquirer, former President Rodrigo Duterte makes a remark about killing senators to vacate seats for the 9 PDP Laban candidates. Yan sabi dito. Watch, former President Rodrigo Duterte makes a remark about killing senators to vacate seats for the 9 PDP Laban candidates. Sabi niya, ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat gawin natin? Di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng 15 na senador, di pasok na tayong lahat. The former president says. Pero kawawa naman, pero nakakainis kasi. Hindi naman lahat. Talking of opportunities, the only way to do is to pasabugin na lang natin yung ano. So nakita na ninyo mga kababayan, ang pinuno ng Team Lagim, ang lumalabas sa bibig niya, sabihin pa, sabi ng iba, joke man lang ito kasi nagtatawanan yung kanyang mga audience. Joke man lang ito ng dating Pangulong Digong. But this is a bad joke, mga kababayan. Ninonormalize ng dating Pangulo ang paggawa ng byulensya. Sabi nga natin mga kababayan sa mga previous may batas po, presidential decree, bawal ang ganito mga joke. Sa airport nga po, pag nag-joke ang bump joke, aaristuhin ka. Pero sabi natin, ninonormalize ni Digong ang paggamit ng violence. Kaya po, tingnan ninyo yung kanyang anak, kaya na-impeach. Normal sa kanila yung pagbanta. Iwan ko mga kababayan kung ano yung magiging reaction nito ng Senado. Babantayan natin. Ay mga senador, ano yung reaction ninyo rito? Na para daw makaupo yung mga kandidato ni Team Lagim, ni Digong, Bombay na lang yung Senado. Hindi man niya diniritso, pero yun ang ibig sabihin niya dito. The only way to do it, pasabugin na lang natin yung para makaupo daw yung kanyang mga senador na kandidato mabakante kung makapatay tayo ng 15 mga senador. So dapat po siguro umaksyon dito yung ating mga senador. Anong gagawin ninyo? As the former president is normalizing violence, magpapasa ba kayo ng resolusyon condemning this outrageous utterances laban sa inyong institusyon sa Senado? Isa itong seryoso na pananalita ng dating presidente. Sabihin pa na ito isang joke. May batas po tayo. Presidential Decree number 1727. Sinulat ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Yan Sabi diyan, Presidential Decree number 1727, October 8, 1980, declaring as unlawful the malicious dissemination of false information or the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or any similar device or means of destruction, in imposing penalties therefore. Whereas, sabi diyan, in the wake of recent bombings, arsons, and other terroristic acts committed by radicals and other lawless elements in the country, such radical lawless elements and other persons popularly known or described as pranksters have been conveying, propagating, or otherwise disseminating false information or willfully making threats
regarding the alleged presence of bombs, explosives, incendiary devices, or any similar device or means of destruction in buildings, tenements, and other places, by words of mouth or through the use of telephones, telegraph, the mail, and other means of communication for the purpose of causing or creating public confusion and disorder. Whereas such acts and activities of the radical and other lawless elements and other persons pose a grave and positive danger to public safety and security, and it is necessary that the government immediately adopt and enforce adequate and effective measures to curb these criminal acts and activities, and to deter the radicals and other lawless elements in the country from pursuing their destructive design and their heinous aims and ends. Now therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, do hereby order and decree as follows. Section 1. Any person who, by word of mouth or through the use of the mail, telephone, telegraph, printed materials, in other instrument or means of communications, willfully makes any threat or maliciously conveys, communicates, transmits, imparts, passes on, or otherwise disseminates false information, knowing the same to be false, concerning an attempt or alleged attempt being made to kill, injure, or intimidate any individual, or unlawfully to damage or destroy any building, vehicle, or other real or personal property by means of explosives and incendiary devices and other destructive forces of similar nature or characteristics, shall upon conviction be punished with imprisonment of not more than 5 years, or a fine or of not more than 40,000 pesos, or both on the discretion of the court, having jurisdiction over the offense herein defined and penalized. Section 2. The offender shall be arrested by means of an arrest, search, and seizure order, and shall not be entitled to bail pending trial by the military tribunals or military courts, which shall have exclusive jurisdiction over cases involving any violation of the provisions of this decree. Section 3. This decree shall take effect immediately. So ginagawang joke, mga kababayan, ni Digong yung pananakot, yung paggamit ng karasan tulad ng pambubumba po. So siguro yung ating mga senador, panahon na natuldukan ninyo po itong pagmamalabis ni Digong. Imagine sabihin niya, mga kababayan, yan o. Ngayon, marami kasi sila. Anong dapat gawin natin? Idi patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng 15 senador, pasok na tayong lahat. Pero kawawa naman, pero nakakainis kasi. Di naman lahat, talking of opportunities, the only way to do is pasabogin na lang natin yung ano. Referring siguro, ang tinutumbok niya, yung Senado, para makapatay siya, makapatay yung team lagim ng 15 mga senador. Sabihin pang joke, this is, mga kababayan, normalizing violence. At wag dapat itong palampasin ng ating mga senador. Gumawa kayo ng aksyon kasi ginagawa kayong you are reduced as a target of violence. At sa dating Pangulo, ito ay okay lang. Okay lang kayo na mapatay. Ganyan kababa ang pagtingin niya, mga kababayan, sa buhay. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit tayo ganito. And during his administration, more than 30,000 yung napatay sa EJK. Kasi nga po, mga kababayan, ninormalize niya yung paggamit ng violence sa pamamagitan ng mga pa-joke-joke niya. Tulad nito, mga kababayan, na ginawa niya kagabi sa kick-off rally ng PDP laban, ng Team Lagim. May studies po, mga kababayan, dyan sa pag-normalize ng violensya. Ayan o. The normalization of violence. Ano nga ba ang normalization of violence? Sabi diyan, the normalization of violence is the acceptance that violence is an immutable part of life, that depictions of violence do not have real life consequences, and that it is the responsibility of the victim, not the perpetrator, to prevent violence. Yan o. We see it in movies, TV shows, video games, pornography,
in advertisements that not only show violence as a routine but frequently glamorize and celebrate its use, often romanticizing sexual violence. Kaya tingnan ninyo, habang sinasabi ni pagpapatayin na lang anya natin yung 15 mga senador para makaupo yung ating mga kandidato, palakpakan po yung mga yung mga supporters ni Digong, naging normal na sa kanila. Ito yung sinasabi dito sa studies. Napaka-peligroso po pag naging normal na lang sa atin ang violence. Tingnan mo si Sara Duterte. Kasi lumaki siya sa ganong uri ng environment. Lagi niyang naririnig sa kanyang tatay. So naging normal na sa kanya ang pagbantaan ang kung sino-sino. That includes the president. Walang kagatol-gatol na pinagbantaan na papatayin niya yung ating Pangulo, First Lady, tapos si Lisa Marcos. No joke, anya no joke. Imagine that. Bakit? Produkto po si Sara Duterte ng normalized violence kasi yun ang kanyang environment. Kaya madali sa kanya yung manakit. Tingnan ninyo, yung mga minions nitong Team Lagim, yung manakit ng tao, yung pagmumurahin using social media, yung kanilang mga kalaban sa politika, normal na sa kanila yun because of that. Yung sabi rito, we experience it through language that makes light of violent acts. Tulad ng A Rape That Game, popular songs that intentionally or not trivialize violence, Hit Me Baby, One More Time, or common phrases that employ sexual violence as a casual insult, Go Yourself or Suck It. Prinomote po through media, through songs. At tulad nito mga kababayan, na mga speeches na full of violence, dinala pati sa kampanya ni Digong. Kaya I think, mga kababayan, kailangang mag-react dito. We are expecting a strong reaction from the Senate sa naging pahayag ni Digong. Pag hindi kayo nag-react, mga senador, ang ibig sabihin yan, wala kayong pagmalasakit sa mismong institusyon na binabastos ni Digong. At mismo sa buhay, kasama na ang sarili niyong buhay. Sabi ni Digong, patayin na lang natin niya, pasabugin natin, patayin natin yung 15 na mga senador para makaupo yung kanyang mga kandidato. You see? So ano ang epekto mga kababayan pag na-normalize na yung violence? Number one, when a violence is normalized, it is expected and accepted as a natural part of society. Ginawa yan ni Digong doon sa kanyang kill, kill, kill palagi. Kada speech niya may kill, kill, kill. And until last night, kill, kill, kill pa rin. At mga senador na ang sinasabi niyang dapat patayin. Ayan po, pakinggan ninyo yung kanyang sinabi. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kita mo? Tawanan sila. Kung magkapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Palakpakan sila po. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ano ang masasabi ninyo mga senador? Payag kayo sa ganyang pambabastos? Pag-normalize ng paggamit ng violence? Pasabugin na daw lang yung Ako ang tinutumbok niya yung Senado na kung titingnan natin, kahit joke po, napakaseryoso yung kanyang sinabi. In fact, ang pagjo-joke na bubombahin mo ang ang bump joke nga po sa airport, arestado ka. So, hintayin natin mga kababayan kung ano yung magiging reaksyon ng Senado, lalo na po ni Senate President Chis Escudero. On the other hand, sabi nga po sa Bible, all things work together for good. Baka ito po ang lalo na mag-post sa Senado para simulan na po ang impeachment trial kay Sara Duterte at lalo magpabilis din sa National Bureau of Investigation and DOJ na ma-file sa korte po yung criminal charges, yung pagbabanta and inciting to sedition ni Sara Duterte.
At baka magresolusyon na rin yung Senado asking the President na bumalik na tayo sa ICC para finally po kalad ka rin na si Digong ng ICC. Hindi natin alam. Baka ito yung maging trigger para finally matuldukan po ang pagmamalabis ng Team Lagim. At sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, papayag ba tayong bumalik sa panahon ng Lagim? O ituloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino? Sa itong mga sinasabi ni Digong, baka ito ang maging rason para masiro po ang lahat ng kandidato ng PDP laban matalo. Kasi nagising yung ating mga mamamayang Pilipino na delikado pala kung isosupport ang sino man mga kababayan ng members ng Team Lagim ni Digong. Tama po? Ngayon, nagrehas po ng wala nang ibang issue, yung bangag. Inulit na naman po ni Digong yung bangag. Yan Rodi brings back bangag claim, hits Marcos. Sabi niya, alam mo kung ako ang durugista at bakit sa utak ko? Bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan, maging ulol si Marcos. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Kung titingnan po ninyo, sa pananalita at sa kanyang behavior, pagbibehave, makikita mo kung sino ang matino, sino ang bangag, sino ang hindi. Tama ba? O ito yung statement ni Digong. Isang presidente na talagang bangag. Naniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. O hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado. Ayan ba yung sabi niya? Kaya sabi nag-react si Veronica Nonato, mga Duterte, mali lang kayong manira sa kapwa niyo. Tingnan ninyo muna mga sarili niyo. Pati nga Diyos, minumura mo. Sabi ni Rodora Manalo, nabuking kasi si Duterte na ang advisor niya ay isang drug lords kaya grabe ang galit kay PBBM.
Sabi ni Irem Taysama, ba't mo alam do tae epekto ng droga? So matandang gumagamit kaya alam mo pakiramdam ng droga. Sabi ni Rowena Buwan, as usual, as expected. Ibig sabihin, alam na nila na sa kada hawak ng microphone ni Digong, ganon ang ibubukas ng kanyang bibig. Paninira. Bakit paninira? Kasi hindi man po totoo. Mismong yung isang kandidato niya, si Vic Rodriguez po, na dating executive secretary ni PBBM, ang nagsabing negative yung ating Pangulo sa droga, marijuana, heroin, shabu. Yung ating Pangulo nagpa-drug test, pero si Digong never na nagpa-drug test. You see? Kaya malabo po yung mga akusasyon ni Digong. Baseless po. Ayan mismo si Vic Rodriguez, oh. Pakinggan natin. So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako ng isa pa tungkol dyan sa issue na yun, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari dahil wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin. Malinaw po. Pero si Digong nang challenge, sabi ni Atty. Harry Roque, sino niya kayo na utusan yung Pangulo na magpa-drug test? Yan sabi ni Atty. Harry Roque nung panahon nila. Magpapadrug test niya kung gusto niya. Pero utusan ninyo, sino kayo? You see? O ngayon, doon sa sinasabi, ini-question yung performance, mga nagawa. 3 years pa lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang posisyon. Milya-milya na po ang baya, ang agwat, iniwan na. Hindi mga lahati si Digong sa performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ninyong makita kung ano man nagawa? Ayan, mga kababayan, yung ating Pangulo. Marcos Achievements 2022 to 2024 and 25. President Marcos extends libreng sakay until December 31, 2022. SIM Card Registration Act of 2022. Executive Order 6 for reorganizing the Intercabinet Body of BARM. Marcos launch kadiwa ng Pangulo as of 2022 hanggang ngayon. Number 5, Mutual Defense Treaty of the Philippines and USA. Marcos launches pambansang pabahay for OFWs. Marcos launches pambansang pabahay in places like Panganiban Drive, Naga City. Pinunta natin yan. Nung launching, Quezon City, Metro Manila, San Fernando City, Pampanga, Molino, Bacoor City, San Jose, Del Monte, Bulacan, Low-Rise Housing Project in Balanga City, Bataan, Barangay Alegria, Cebu, Bacolod City, Negros Occidental, Malabon City, Barangay Sampaloc, Sorsogon City, Santo Niño West, Kupang, Muntinlupa City, Bagong Barrio, Pandi, Bulacan, Barangay Karusukan, Pangasinan, Pagadian City, Barangay San Francisco, Laguna, Alaminos, Laguna, Nai, Cavite, Palayan City, Nueva Ecija, ito turn over po yan next month, San Mateo, 2,000 yun, unit, San Mateo, Rizal. Pangwalo, Maritime Zones Act of 2024, Protecting Rights of Philippines, Aggressions of China. Number 9, Republic Act 12063, or the EBET Framework Act. New Government Procurement Act,
Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Republic Act granting the Romblon Electric Cooperative a 25 franchise to establish and manage the power supply in 3 islands municipalities in the province of Romblon na laging nagba-brown out dati, ngayon hindi na. Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024, Self-Reliant Defense Posture Act of 2024, New Government Procurement Act, Loss Damage Fund Board Act, PBBM SONA 2024, Rice Sufficiency and Agricultural Assistance in Irrigation Developments, Climate Change Preparedness, El Nino and La Nina as of 2024, Infrastructure Developments, Digital Infrastructure, Internet Upgrading, Power Shortage Solutions, PPE Hospitals, Airports, Terminals under construction as of 2024, Educational System and Recovery, 4Ps and Benefits and Wage Increase, lalo pang pinalawak, Job Placement 98%, Tourism Philippines, e-visa, OFW's contribution, given thanks for $37 billion remittance, low rate ng crime rates to 89,000 compared to Duterte's 217,000 in 2 years, in Aquino 600,000 plus. New procurement law signed last Saturday, Programs Against Illegal Drugs, WPS, ito ay atin, PBBM, 167 diplomatic protests and improve maritime security in cooperation with other countries, lower poverty rate, higher GOCC's remittance, all POGOs are banned as of July 2024, PBBM pays debt of 600,000 plus farmers as of 2023. Lahat ng utang ng mga magsasaka na beneficiary po ng agrarian, dinilit, in-erase ng ating Pangulong Bongbong, wala na silang babayaran. At yung mga lupa, pag-ari na nila ngayon. Hindi yung nagawa ni Digong 6 years. Pero yung ating Pangulo nagawa niya in 2 years. Kaya masyado insecure si Digong sa ating Pangulong Bongbong. Kasi pag tuloy-tuloy yung ating Pangulo, ang kinatatakutan nila, yung hindi na sila makabalik sa posisyon, talagang hindi na kayo makakabalik. Kasi si Sara madidisqualify perpetually. Na-impeach na eh. Conviction na lang ang hinihintay. At malangang makulong pa siya dahil sa criminal charges, inciting to sedition, grave threats. At si Digong, sabi ka, kandidato sa 2028, malamang hindi mangyari kasi malamang bitawan na yung another sword of Damocles, yung Interpol, ICC. Baka nga sabi nga natin, baka nga hindi na siya maka-mayor sa Davao. Pag lumabas na po yung warrant of arrest, iserve ng Interpol, kulungan ang bagsak ni Digong. Number 34 pa lang tayo. Mahaba siya hanggang 102, hanggang more than 100. 34 pa lang tayo. PBBM gives land titles to thousands of farmers in Pangasinan with machines, materials, cash assistance. PBBM gives land titles to Iloilo, 2,100 farmers in Iksak with 2,779 titles. With 26.7 million of fertilizers, farm machinery and equipment. PBBM gives 3,184 land titles to 1,681 farmer beneficiaries. PBBM gives 3,000 titles to farmers of Lanao del Norte. Ito pa. PBBM gives 2,600 in Iksak to agrarian reform beneficiaries in Davao City to 90,000 beneficiaries. PBBM gives 4,900 of land titles in Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and 7,000 facilities to farmers. In Bicol, PBBM gives 810 land titles to 1,900 beneficiaries to farmers. PBBM gives 53 land titles to 1,234 aspirant farmers in Palawan to keep them debt-free. PBBM pays the debt of farmers which cost 274.9 million pesos in Bulacan, San Miguel, Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, Angat, Bostos, Norsagaray, Balagtas, Bocaue, Pandi, San Jose, Del Monte, and Santa Maria. PBBM gives 162 million to Bicol Region Typhoon Christine,
PBBM gives 69.17 million to Bacolod, Negros Occidental with organic fertilizer, farm machinery and equipment, farm bridges under construction as of 2024, farm to market road as of 2024 under construction. PBBM gives 3,855 land ownership titles to farmers in Central Visayas. Farm to market road in Negros Oriental under construction as of 2024. PBBM gives land titles to 1,105 agrarian reform beneficiaries in Pili, Camarines Sur. PBBM gives 4,724 land titles to Negros Occidental farmers. PBBM gives other land titles in some regions in Visayas and Mindanao. Yung Build Better More hospitals, road to farm to market roads, Bataan Power Plant, hundreds of drug syndicates arrested under Marcos administration. To Taiwanese drug lord arrested as of 2023. Hundreds of Chinese drug pushers arrested. 16 Chinese drug lord arrested including foreigners, Australian drug lord, South Korean drug lord, Chinese drug lord as of 2024. PBBM donate through Erwin to Angat Buhay NGO. Ang dami pa niyan mga kababayan, kaya lang mapapahaba. O, di ba? Ayan o. Ang dami nang nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O, ito yung latest. Number 99, President Marcos says BIR collects 2.8 trillion tax. Transparency and accountability. 100. Number 100, Mactan Cebu International Airport opens, lead by President Marcos Jr. The project started during ERAP, Gloria to Pinoy, in Duterte. Tinapos ng ating Pangulo. 101 seafarers na nanganganib na pauwi ni PBBM. 102, Marcos saves OFWs as of 2025, Saudi and Kuwait. 103 OFW hospitals improvement as of 2025. 104, one-stop service to OFW. MIA, PPE Partnership Private Company. 40% ownership ng NGCP through Maharlika Fund. Walang binatbat po si Digong, kaya patuloy niyang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng rehas ng mga akusasyon, yung bangag, adik yung ating Pangulo. Wala naman pong maniwala, kundi sila na lang. Kaya nga po, doon sa kick-off rally, sa Club Filipino na lang po ginawa kasi kung sa labas nila gagawin, mahalata masyado na talagang wala na silang mga supporters. Kasi nga po, sabi nga po natin, ang mga supporters ni Digong, yung mga bumoto sa kanya noong 2016, Marcos supporters, ang bumoto kay Sara Duterte na 32 million, 31 million mga Marcos supporters. Kaya nga po hindi sila makapag-people power matapos na ma-impeach si Sara Duterte. Hindi sila makaipon ng tao na marami. Kahit nga sa kanilang political rally, hindi sila makaipon ng maraming tao. Dinakot na lang po. Dinala sa Club Filipino para magmukhang siksikan. Ayan ang mga pumunta po. Ito mga tao ni Kibuloy. Tingnan naman ninyo ang Iloilo, alyansa ng bagong Pilipinas Rally. Napakarami pong tao. Organized po. Napakaganda ng programa. Presentation po. Di ba? Ito sa Club Filipino. Ito yung audience ni Digong. Kaya dinadaan ni Digong mga kababayan sa pambubuli. At pagjo-joke-joke niya ng masasama. Normalizing violence. Kaya kailangan siguro umaksyon yung Senado po. Huwag ninyong hayaan na bastusin ng dating Pangulong Digong ang Senado at pagbantaan kayo na pasasabugin. Kahit pa joke-joke po. This is unacceptable. Disgusting utterances. Ginawa niyang normal yung pagpatay. You see? Sabay bakbak sa ating Pangulo at minamaliit po yung mga achievements ng ating Pangulo kasi nalampasan na po yung kanyang mga nagawa. Napakaraming nagawa ng ating Pangulo. Abang yung previous administration niya po, nandun lang po sa marami din na achievement po. More than 30,000 yung na-AGK po. You see? Kaya sabi ng ating Pangulo, yan po ba ang payag ng ating Pangulo? Marami pong nagsasabi
Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman na magbabago ang Pangulo. At na yung yung naiwang isang dosena pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang halalan baka totoo 'yun. Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam niyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino? Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya't po, pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya't mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi! Sa dalawa yung pagpipilian natin, mga kababayan. Team Pilipinas, Team Liwanag, Team Kapayapaan, at Team Magandang Kinabukasan. O Team China, Team Lagim. Mamili po kayo. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.